Pansamantalang pinahinto ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagbabiyahe ng lahat ng wooden-hulled vessels sa bansa kasunod ng pagtaob ng MV Kim Nirvana B sa Ormoc City. Pinag-aaralan na rin ang pag-phase out sa mga ito. Tingin din ng Marina, dapat managot ang kapitan ng MV Kim Nirvana B sa nangyaring trahedya. Narito ang aking report. Dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng MV Kim Nirvana B, lahat ng wooden-hulled vessels ay di na muna pinababiyahe ng Maritime Industry Authority o Marina. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni Marina Administrator Maximo Mejia Jr. na may isinasagawang review ang Marina sa kaligtasan ng mga wooden-hulled vessel. 2003 pa lang, may memorandum circular na ang Department of Transportation and Communication para i-phase out sa 2010 ang mga wooden-hulled vessel dahil hindi raw ligtas sakyan ng mga ito. Pero ibinasura raw ang naturang memorandum circular dahil daw uneconomical at disruptive ito, mga salitang ginamit mismo ng Marina. May isinasagawa rin daw na review ang Marina sa disenyo ng mga katulad na sasakyang pandagat. Dahil sa Ormoc Sea tragedy, lalo raw lumakas ang argumento para i-phase out ang mga wooden-hulled vessel. Pero ang tila sinisisi ni Mejia sa aksidente ay ang kapitan ng Kim Nirvana B. Ito ay kahit lumabas na sobra ng 20 pasahero ang Kim Nirvana B. Sa huling tala, 62 ang namatay at 147 ang nakaligtas sa aksidente. Ang passenger capacity ng MV Kim Nirvana B ay 178. Pero ayon kay Mejia, kung base sa weight capacity ng bangka, kaya raw nitong magsakay ng 300 passengers. There is no overloading in terms of the weight, Your Honor. But there is an overcrowding, meaning to say an excess of the limit of the number of passengers, is to clarify that the accident was not caused by the excess number of passengers, but rather by the negligent operation by the captain. Ayon din sa Philippine Coast Guard, responsibilidad ng kapitan at may-ari ng bangka na siguruhing wala itong nilalabag at magsumite ng tamang dokumento. Pero aminado itong may pagkukulang ang mga tauhan nito sa pag-inspeksyon sa bangka. We are looking now at the lapses of our personnel who conducted the inspection. That's why we relieve yung boarding team, the station commander, including the district commander. Nagsasagawa na ng sarili nilang investigasyon ang Marina at Philippine Coast Guard. Ang House Committee on Transportation naman magsasagawa ng out-of-town hearing at ocular inspection sa mismong pinaglubugan ng MV Kim Nirvana B.